Hello, Ate Sue. Yes, good morning Susie, good morning Pia, no? Dito po tayo sa Barangay 24 dito sa Zone 2 ng Caloocan City kung saan ay meron nga pong nagagawang clean up drive itong DOH. Sa layunin na mapuksa itong mga lamok na nagdadala po ng dengue. Kaya po dito po sa Barangay 24, kasama po natin ng mga barangay officials doon sa kanilang ginagawang kampanya na paglilinis po ng barangay. Meron po silang ginagawang spraying dito at mamamahagi din sila ng mga mosquito net na siya hong ginagawang kurtina sa mga paaralan para po hindi pasukin ng mga lamok na may dengue. Ngayon makakausap po natin si Dr. Eduardo Hanairo ng DOH. Sir, good morning po, Doc. Good morning po. Okay, bakit po ninyo napili itong barangay na to para doon sa inyong kampanya laban sa dengue? Actually, maliban sa pangatlo nga ito, no? Sa pinakamarami ng kaso, pero ang dami ng breeding places at saka dami ng density ng lamok. Ang dahilan kung bakit pinili natin itong okay, so meron tayo pamimigay ng mga ganito, itong tinatawag na OB larvae trap. Okay, so saan natin pamimigay ito? Ito, ang importante sa ngayon, ano, sa tulong ng DOST, pamimigay natin sa mga eskwelahan. Sa mga eskwelahan, unahin natin yung mga eskwelahan, nabigyan ito. And then meron din kayo ng pinamimigay ng mga mosquito net. Ito yung mga insecticide treated nets na ilalagay natin sa mga schools nila. Unahin natin yung mga eskwelahan. Eskwelahan pa rin. Kasi napaka-importante ng mga bata proteksyonan natin dahil sila 15 years old and below ang pinaka ina-atake ng dengue. Okay. So, yung iba ho kasi parang interesado bumili ditong mga tinatawag na insecticide treated nets, ano? Dahil syempre, dahil nga ho sa tumataas na kaso yung dengue, kung sakali ho yung mga may bahay nakabili nito, paano ho ba yung tamang pag-aalaga nitong mga ganitong treated nets? Dahil ito doon tumatagal ng 5 years. Oo. 5 taon tumatagal ito, hindi nawawala ang kanyang insecticide sa treatment niya ng net. At ang kailangan lang nito, kahit no once a year, huhugasan, mild soap. Mild soap lang. Ibibilad sa araw. Pwede na ihang ulit. Okay, so good for 5 years. So ito, dahil medyo marami ho yung nagtatanong ngayon, gusto nila no? Na ito naman ganito, kung halimbawa po ay merong mga may bahay na gumawa na lang sila niyan dahil ito pinapamahagi pa sa mga kung sakasakali ho, ano mga kakailanganin nila dito? So yung itim na lalagyan. Itim na lalagyan, dapat itim talaga. Itim talaga para mag-attract ng lamok. Kung halimbawa may lata ka na hindi kulay itim, lagyan mo lang ng pinturang itim. Oo, pinturahan lang, lawanit, at walagay sa tubig, tapos meron tayong kailangan makuha sa DOST. Sa DOST, ito, parang nabibili na po ba ito? Hindi pa nila pinabibili. Paano kung sakaling wala? Pero tayo pansamantala. Okay. At ito ang ilalagay, isa nito sa bawat ganito pong yung dami ho ng tubig gaano? Kalahati lang. Kalahati lang. Kasi interesado na kailangan umakit yung tubig dito sa lawanit. Sa lawanit, dahil dyan mo maglilay ng eggs. Ayan. At syempre, yun naman hong spraying, yung fogging, paano mas magiging effective to? Dahil for a while, parang nagkaroon ho ng notion na ang fogging ay hindi nakakamatay ng lamok. Okay, ito nga yung sinasabi namin, ano ibig sabihin ba ng indiscriminate fogging? Ang pag-spraying, fogging, at ang larviciding. No, kalimutin tatlong yun kasi una pinapatay ang matandang lamok at pinapatay itong mga itlog at saka larva na lamok. Kailangan isabay sila sa ibang aktibidades ng pagpuksa sa lamok, kamukha ng paglilinis. At kailangan i-target din natin yung lugar kung saan po pwedeng madalas mamahay ng lamok, kamukha ng mga toilets sa school, dump sites, mga garbage area, at kurtinang medyo dark color, saka itong mga ilalim ng ating mga sinks. So pagsasabay, may oras ho ba ito na dapat gawin? No, dapat ito nga, dapat malaman ng lahat na mula alas 5 ng umaga alas 5 ng madaling araw. Alas 9 ng umaga. Bakit po yung ganong oras ang imong dapat gawin? Ito yung oras na nasa labas ng lamok at nangangagat at nagagaya itong oras na to. Kaya pala kanina marami na tayong nakikitang naglilipara mga lamok dito. Sa hapon naman, mula alas 3, lalo na kulimlim, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. So yun dapat ang tamang oras para gawin yung spraying and fogging para yung mga lamok ay talagang naglilitawang ganyan. So mas madali maraming mapapatay na lamok. So tuloy-tuloy itong ating kampanya. 1 week ito na parang pakikibaka laban sa dengue. Isang linggong pakikibaka to, iba-ibang lugar, sabay-sabay. Hindi lang sabay-sabay sa isang city, sabay-sabay sa buong Metro Manila. At uulitin pa to after 10 days, uulitin ulit. 10 days.
ang ating pag-uulit. Isang cycle yun. Tapos sa Disyembre, mag-uumpisa na naman tayo para next year. Asahan natin wala na tayong kaso ng dengue. Okay, maraming salamat po si Salamat. Dr. Janeiro po ng DOH sa tuloy-tuloy hong kampanya sa paglilinis sa mga lugar, lalong-lalo na ho sa mga lugar sa Metro Manila na may matataas na kaso ho ng dengue. At parang nakikita rin ho nila na yung lugar ay pwedeng pamahayan po ng maraming lamok. So, kailangan hong makiisa ang komunidad. Kaya kasama ho natin dito yung mga barangay officials at mga residente dito sa barangay 24 Zone 2 ng Caloocan City para nga ho mapanatiling malinis ang kanilang lugar at makaiwas tayo sa sakit na dengue. Babalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang naglalang hirit. Ang saya-saya.